Magandang gabi po sa inyong lahat. Parehong-pareho ang tema ng unang pagbasa at ng Ebanghelyong ating napakinggan ngayong gabing ito. At ano po yung tema ng dalawang pagbasa? Katigasan ng ulo. Sa unang pagbasa, maraming sumaway kay Yahweh. Bakit? Ipinilit yung sarili. Marami ang hindi sumunod sa utos ni Yahweh. Bakit? Inuna yung sarili. Gayun din naman sa ating Ebanghelyo, kalunos-lunos at kaawa-awa ang tingin ni Jesus sa Corazin, Bethsaida at Capernaum. Bakit? Kung ating titignan po sa kasaysayan, ang tatlong lugar na ito ay mahalaga sa buhay ni Jesus. Sapagkat sa mga lugar na ito, hindi lamang lumaki, nagkaisip, nakilala ang Panginoon. Sa mga lugar na ito, nagpamalas siya ng kanyang kapangyarihan. Maraming himala ang naganap sa mga lugar na ito, lalong-lalo na sa Capernaum, ang bayan ni Jesus. Bakit po mistulang kaawa-awa ang mga bayang ito? Kaawa-awa sapagkat mismong si Jesus ang nagpaalala, mismong si Jesus ang nagturo, mismong si Jesus ang nagpamalas ng kanyang kapangyarihan, pero walang nakinig. Bakit? Hindi dahil sila'y walang pandinig. Hindi sila nakinig sapagkat matigas ang kanilang ulo. Matigas ang kanilang puso. At kung ating titignan sa araw-araw nating pamumuhay, tayo rin po, nakakaengkwentro tayo ng mga taong ang titigas ng ulo. Pag sinabi nating matigas ang ulo, ito po yung mga taong hindi lamang nakikinig. Matigas ang ulong tawag natin kapag hindi marunong sumunod. At malimit, kapag po ang isang tao ayaw sumunod sa atin, ano po yung nangyayaring una? Hahayaan natin. Sasabihin natin, bahala ka sa buhay mo. Alam niyo, nung bata po ako, no, medyo may pagkatigas po yung ulo ko. At sa pagsasaway, sabi ng lektor, para talagang alam niyo matigas yung ulo ko. Sabi ni Ate Mayet, sabi niya, kitang-kita na sa harapan. Ba't ba kayo gumanon? Kwento ko lang, no? Pag po sasawayin ako po ng nanay ko, ang ending, mag-aaway sila ng tatay ko. Diba? Kakaiba, diba? Bakit po sila mag-aaway? Sasabihin po ng nanay ko, tumigil kang mag-bike, baka madisgrasya ka. Sasagot po yung tatay ko, hayaan mo, ibigay mo ang hilig. Ibigay mo ang gusto. Kapag nadisgrasya yan, titigil yan. Sasagot naman po yung nanay ko. Sasabihin ng nanay ko, ba't aantay mo pa madisgrasya? Sasagot naman ulit tatay ko. Sabi ng tatay ko, bakit? Hindi pa nakailang beses kang paalala, ay tumigil? Kaya kapag nadisgrasya yan, kahit hindi mo sabihin, titigil yan. Katigasan po ng ulo. Kaya malimit kapag nakaka-encounter po tayo ng mga taong matigas ang ulo, ano po yung unang nangyayari? Susukuan natin. Sasabihin natin, bahala ka na sa buhay mo. At ang pangalawang mangyayari, matapos natin silang sukuan, yung iba naman, ipipilit. Sapagkat sasabihin nila, bakit? Para sa'yo naman yung ginagawa ko Para sa'yo naman, sa kaibubuti mo yan. Pero dahil ayaw sumunod, anong susunod na mangyayari? Silang dalawa ang mismong magkakaaway. Dahil matigas ang ulo at ayaw makinig, ang nangyari, friendship over. Pero ngayong gabing ito, itinuturo sa atin ni Jesus at ng ating unang pagbasa, how do we deal with stubborn people? How do we relate with people who are hard-headed? Alam nyo, tabi-tabi po, alam nyo bilang isang pari, no? I've always been encountering people who can be described just like in the first reading and in the gospel. Pero alam niyo siguro dahil ako ay pari, no? Hindi naman ako mang-aaway. Wala pa naman akong inaway na matigas ang ulo dito sa Peña. Pero, ang lagi ko pong pamantayan, darating yung panahon, sana matutuhan niya rin yung kanyang katigasan ng ulo. At alam niyo, ang nakakalungkot po dito,
Kapag natuto yung matigas ang ulo, minsan wala nang pagkakataong magbago. Wala nang pagkakataong ibalik yung nakatipas. Wala nang pagkakataon na baguhin yung nakaraan. Kaya, how do we deal with hard-headed individuals? Una, buhusan ng pagmamahal. Sapagkat kung atin naman pong titignan, bakit po ba natin tinatama ang isang kaibigan matigas ang ulo? Dahil mahal natin. Bakit ba natin pinapaalalahanan ng isang kasamahan na hindi tama ang ginagawa? Sapagkat meron tayong malasakit. At ang unang turo sa atin ni Jesus, paano pakisamahan ng matigas ang ulo? Punuin ang pag-ibig. At ang tanging dahilan ay pag-ibig lamang kung bakit ibig natin silang sumunod sa atin. Pangalawa, dahil pinuno ng pag-ibig, huwag pong sukuan. Minsan may nanay pong lumapit sa akin, sabi niya, Father, sobrang tigas po ng ulo ng anak ko, susukuan ko na po siya. Sabi ko, Nay, kung kayong mismong kanyang nanay, ang unang susuko sa tigas ng ulo ng inyong anak, sino pa kaya ang magmamahal sa kanya? Sino pa kaya ang pwedeng umunawa? Sino pa ang pwedeng magmahal? How do we deal with hard-headed people? By simply loving them. Huwag po natin silang sukuan. Huwag po natin silang sukuan na unawain at laging paalalahanan. Kaya alam niyo bilang inyong pari, no, hindi ko po pinalalagpas yung bawat pagkakataon na hindi lamang po magpaalala kundi magturo. I think that is the teacher in me. If I always find an opportunity to remind the people of God, I'll always grab that opportunity. Hindi lamang upang hindi mapariwara yung kapwa, kundi pagdating ng gabi, makakatulog ako ng mahimbing at pwede kong sabihin sa Diyos, Lord, I have done my part. I have fulfilled your will. Subalit sa maraming pagkakataon, dahil hindi na nga po binuhusan ng pag-ibig, ano po yung nangyari? Kahit po yung ating pag-asa, isinuko na po natin. Sapagkat katwiran natin, tagas ng ulo mo, bahala ka sa buhay mo. Hindi iyon ang siyang ibig ni Jesus. Lagi po nating tatandaan, bahagi ng ating pagmamahal ay ang pagtanggap ng kanilang kalayaan. We could never continue loving if our love is not free. May mga tao nagmamahal, pero nakakasakal. May mga taong umiibig, pero nakamamatay. Ang tunay na pagmamahal, nakaugat sa kalayaan. Laging tumitingin doon sa pagpili, malayang pagpili. Abay, pansinin po ninyo, this is how God deals with us. Kahit kailan, kahit alam ng Diyos na mabuti sa atin yung dapat natin gawin, but God will never force Himself to us. Hindi po ipipilit ni Jesus yung gusto niyang gawin natin. Sapagkat hindi iyon ang tunay na pag-ibig. Ang tunay na pagmamahal, nakaugat sa kalayaan. Malamang sasabihin nyo, Father, kapag po hindi natin sila pinapili, kapag po hinayaan natin silang pumili, baka po mas lalong mapariwara yung buhay. Totoo naman yon. And that is what Pope Francis would always say, the tragedy of love. Mantakin ninyo, kahit pala pag-ibig, may trahedya ring mararanasan. Ito po yung unti-unting nakikita ng iyong mata na nasisira ang buhay ng iyong kapwa sapagkat ito ang kanyang mas pinili. Yung pong mga magulang na naririto, kahit po gawin yung araw at gabi at araw, maganda kuba sa pagkatrabaho para lamang maipantusto sa pag-aaral ng inyong mga anak. Pero kung hindi napipiliin yung magandang kinabukasan, kahit po inyong pagmamahal, walang magagawa sa kanilang pagbabago. Ang kayang pwede nilang gawin, huwag silang sukuang mahalin. Huwag tumigil sa pag-ibig. Natatandaan nyo yung anak na lumapit sa akin sapagkat matagal niya nang inaalagaan yung kanyang nanay na may sakit. Samantalang 5 silang magkakapatid. Ang sabi niya sa akin, Father, hanggang kailan ko po aalagaan si nanay? 5 kaming magkakapatid, ako lamang po ang nag-aalaga. Sabi ko sa kanya, hanggang kailan? Kung gaano kalalim ang iyong pagmamahal.
kung gaano katindi ang iyong pag-ibig. Sa pagpapatuloy po ng ating misa, hindi ba't ganitong paraan din tayo pinapakisamahan ng mahal na puso ni Jesus? Sa maraming beses at paulit-ulit nating paggawa ng kalokohan, kasalanan, kahit kailan hindi sasabihin ni Jesus, bahala ka na sa buhay mo. Susukuan na kita. Pero dahil patuloy tayo nagkakasala, para lagi sinasabi ni Jesus, dahil nagkamali ka, mas lalo kitang kinakailangang mahalin. Mas dapat kitang ibigin. Sapagkat ang kanyang pagmamahal ay nakaugat sa pagkakaroon natin ng kalayaan. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating misa, how do we deal with stubborn people? How do we relate with people who are hard-headed? Very simple. Don't stop loving them. Huwag natin silang sukuan. Lagi nating paniwalaan na sa bawat dulo ng kwento ng bawat sa atin, ang pag-ibig ang magtatagumpay. Amen.